itoong admission sa Witness Protection Program ng tinuguriang BGC Boys. Aba, maaaring maapektuhan bunsod ng umano'y recantation ayon sa Ombudsman. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Plaanan ng kampo ni former Department of Public Works and Highways Engineer Henry Alcantara ang usap-usapang recantation nito ukol sa flood control skandal. Ayon sa legal counsel na naturang dating opisyal na si Attorney Emil Carlo Jovena, ang kumalat na impormasyon binawi ni Alcantara ang kanyang testimonya ay hindi totoo. Itinuring lamang niya ito bilang misleading sapagkat wala umunong katotohanan ang pag-recant ni Engineer Alcantara sa mga sinabi ukol sa mga nalalaman sa anomalya ng flood control. Ibig sabihin, ay hindi binabawi ni Alcantara ang kanyang mga pahayag patungkol sa naturang kontrobersiya o issue ng korupsyon. Dagdag pa nila, pumasok na ito sa kasunduan o Memorandum of Agreement sa Department of Justice bilang prerequisite para matanggap sa Witness Protection Program. Habang nakitang muli na dumating sa tanggapan ng kaguran si former Public Works Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ngayong araw. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pagpunta nito ay may kinalaman sa nagpapatuloy na proseso na Witness Protection Program ni Alcantara. Aniyaya, covered witness o provisionally admitted na ito sa programa kung kaya't normal lamang na magpabalik-balik o in and out sa Department of Justice. Sa naging pagtatanong naman ng Bombo Radio kay Henry Alcantara ukol sa recantation, wala itong sinambit na kasagutan, bagkus na pailing na lamang. Hi sir. Sir, totoo ba yung recantation po ninyo? May recantation ba talaga kayo, sir? Nag-recant po kayo, sir? Submit, sir. Kaugnay nito, muling nilinaw ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap na impormasyon sa potensyal na recantation ng nabanggit. Hindi pa rin nila sila inaabisuhan ng mga abogado o legal counsel ng tinaguriang BGC Boys o sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, naniniwala naman si Assistant Ombudsman Miko Clavano na ang posibleng recantation ng mga ito ay maaaring makaapekto sa kanilang admission sa Witness Protection Program. Habang ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa isang pahayag, itinalaga ang Department of Justice upang magsagawa ng preliminary investigation sa ilang flood control cases. Aniyay, para mas maging maayos ang sistema sapagkat hawak o may koneksyon na rin ang kaguran lalo na sa mga testigo. Kasi yung habang hawak nila yung testigo, mas madalas sila nakakausap, mas maganda na huwag na maksaya yung oras at tuloy-tuloy na yung magiging usapan para walang patid ang linya ng pangungusap. Kagaya yan, kung si Yusek Bernardo pinag-uusapan at kung sino-sino ang nakaturo, at least andun lang sa DOJ yung pinanggagalingan ng tanong at malalaman natin kagad kung saan tumigil at saan nasimula. Kasi pag pinasapasa natin sa iba't ibang opisina, diyan nagkakawalaan ng atensyon. Kaya mahalaga, huwag mapuputol ang atensyon natin sa bawat kaso na ating pinag-aaralan at kung saan natin iniimbestigahan ng mga tao. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.